Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang Ay, ba't ba naputol? Ayan! Come on, come on! Birthday ba ni Yusek TJ Batan ng Department of Transportation? Ay, happy birthday, Yusek TJ. Yusek, kumusta ba tayo dyan? Wala ba tayo dyan, Yusek? Ang nagbe-birthday ngayon, si Asek Charlie Batan. Asek Charlie Batan. Charlie Batan. Asek Charlie Batan. Happy birthday. Happy birthday. Nasa Bureau of Customs siya. Kasama siya ni Customs Commissioner
Ariel Nepomuceno. Ayan. Happy birthday, Wala sa ba inyo. tayo mga huhulihing mga illegal na sigarilyo dyan? Ayun, nako, ang dami niyan. Ang dami. Nako, alam nyo, lalong lalakas ang kampanya laban dyan sa mga illegal na sigarilyo na yan. Kapag kasama nyo pong dinampot yung mga congressman at iba pang mga opisyal ng gobyerno Ayan. na promotor niyan. Nako, yan talaga. At yan ang hinihintay natin. Kapag hindi nagawa yan, nako, Wala, mga daganding-ding lang ang nahuhuli. Ay, nako. Sabihin, pinagkahanap buhayan lang yan. May narinig pa nga ako ngayon, kumbatsero. May nahuling ilang container ng sigarilyo. Ang idineklara, 20 ang nakuha. Ang idineklara lang, 3. 20 container. Nako, so 3 lang ang idineklara. Nako po. Pero hindi customs ang nanghuli dahil labas na eh. Nasa labas na. Pulis ang nanghuli. Nako, Mario Joseph, laking pera niyan. Ay, nako. Samantala, may report muna ang ating RH reporters. May follow-up tayo dun sa policewoman. Ayan nga, oo. At dun sa anak niyang parehong natagpuang patay. Si Kuyang Willie De Luna ng Mindoro ay nahihiwagaan din talaga sa kwento na yan. Malaking hiwaga ito. At ano ba talaga? Ano ba talaga ang motibo dito? At sangkot ba talaga yung mismong asawa? Yan. O yung tatay nung bata? RH5, Val Gonzales. Come in, Val! Naputol. Balikan natin si Val. Dito muna tayo kay... sa kanyang tsuhin. Tambak na basura. Tambak na basura dyan sa barangay 94 sa Maynila. Ang inireklamo, RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry Anthony, nananawagan na ang mga residente ng barangay 94 dito sa Malbar at Nepomuceno Street dito sa Tondo, Maynila sa mga kinaukulang kaugnay ng matinding pagbabara at tambak na basura sa ilog. Naku po, grabe. Na nagsisimula sa Kapulong Highway. Ilog pa ba yan? Basura yan. Si Mariano Basura nga eh. Anong lugar? Anong lugar? Mario Joseph. Malbar, corner Nepomuceno Street at Malbar. Ay sus, Mario Joseph na itsura. Barangay 94. Ayon kay Kagawad Erwin Clemente, kay Barangay Kagawad, patuloy ang pagdami ng basura sa nabanggit na ilog. Sus Mariones. Na nagdudulot ng masangsang na amoy at pagbabara sa daluyan ng tubig. Dahil dito, dumarami umano ang mga lamok sa lugar na posibleng magdulot ng talaga. Yan ang kasunod yan. Kalusugan ng mga residente. Hindi, pero yung basura lang mismo, boy, nakasusulasok na eh. Ibig sabihin, sino nagtapon ng basura na yan? Yan, mga nanggagaling daw yan sa Pretil, Kapulong Highway sa Ilog at dito na Pretil, Palengke. dumadaan sa lugar nila sa Barangay 94. At may panawagan lamang si Kagawad Erwin Clemente. Kagawad, kailan pa ba hindi nahakot yung basurang yan? Actually po, yan po, meron sa aking residente na nagreklamo ukol dyan sa ganyang mga basura sa ilog. At pagkatapos po, binidyohan, pinorward po sa akin. Ito naman po ay pinorward ko. Maraming salamat nga po at napansin dito ng DCRH sa pamamagitan ni Kuya Boy Gonzales at ngayon naman po ay pinuntahan para actual na makita. Grabe naman. Grabe naman yan. Nangangamba yung mga... Marami ba talaga lamok sa gilid? Marami pong lamok at saka masangsang na amoy na po. Ayun, masamsang at marami ng lamok. Nakita mo yung dami, Anthony, Jerry. Kaya nananawagan sila at nakipag-ugnayan na ba kayo sa... Ano sabi ng MMDA? Sila yung LGU. Meron daw po dyan na Estero Warrior pero sinasabi nila hindi naman na-actionan po. Estero Warrior ng... Baka may magawa kayo dyan, boy. Baka may magagawa kayo dyan. Tsaka si kausap natin. Si Chairman Erwin Clemente. Na tugay-gayan yan. Tugay-gayan nila kung saan ang gagaling. At hulihin natin kung sino yung mga tapon ng basura na yan. Yung ang banggit niya kanina, saan po galing area? Grabe. Ito po nanggagaling po sa
sa Pretel area, papunta po ng Kapulong, and then dito na po sa barangay namin naiipon dahil meron Yun na po nga, tayo ritong meron po tayo ritong flood control gate. Oo, nahaharang Nako, dyan. Nilagyan po nila ng Yan boom. pa. Yan pa. Hindi, teka muna, Kagawad. Yun ba namang mga magkakapitbahay dyan, sigurado ba kayo hindi sila nagtatapon ng basura dyan? Baka naman ang layo ng tingin ninyo galing Pretil, pero yung mga magkakapitbahay dyan, di nagtatapon ng basura sa ilog. Actually po, hindi naman po siguro kasi kamukha niyan. Sila po ang nangangamba dahil baka magkaroon po tayo ng dengue outbreak dito. Napakarami pong nakatira. Sila apektado. Sila maapektuhan. Naman po, opo. Wala bang mga Kita naman po, yung bang mga marami bang mga bahayan sa gilid ng ilog? sa Kapulong po yata, Kapulong area, may mga bahay sa ilalim. Doon. Sa ilog yun, sa ilog po. Sa tulay mismo, sa tulay po, tulay ng Kapulong. Grabe, para makaipon ng ganyang karaming basura. Manawagan tayo sa MMDA, kumbachero. Si MMDA General, total warrior yung kondon. Warrior pala hinahanap nyo. Si General Manager Nicolas Torre III. Yun, kahit na magtago sa ilalim ng lupa, madadali yun. mahahanap niya kung sino nagtatapon dyan. Oo. Manawagan tayo, MMDA Chairman Don Artes at General Manager Nicolas Torre III. Baka pwedeng, total may mga CCTV kayo dyan na inilalagay. Marami ng strategic locations ang napili nila. Baka pwede nang mapanagot yung dapat managot dyan. Magsisisihan na naman tayo dyan pagka magtuturoan. Pagka iyan ngayon, ang lamok ang pinoproblema, pero bukas makalawa, bahana naman yan. Sigurado. Ang sisisihin na naman natin, gobyerno. Ayan. Samantalang ang nagtatapon dyan, tao. Ayan, grabe, para makaipon ng ganyang karaming basura. Sir, excuse actually po, sir, pagka bumabaha rito, etong main road namin, lubog po ang bahay, ang main road po, gatuhod po ang baha. Ayun na nga. Bukod sa styrofoam, ano pa yung nakita niyo mga basura? Ang mga basura po na nanggagaling na nandito sa ilog ay yung mga pinagbaklasan po ng mga rep. Kalakal at tinatapon na lang sa ilog. Ayun. May ref pa. May ref. Yorme, itong mga, tama yan, may mga nagtitinda dun kinakahoy. Kinakahoy, Anthony, sa may area ng Kapulong. Oo nga. Grabe yan. Hindi, si kay Yorme din, si Yorme. Pwedeng subaybayan yan, tugay-gayan ng LGU, MMDA, para hindi lang para mahakot yung basura niya, kundi para malaman yung source. Kung nasaan yung mga salaulang tapon ng tapon dyan. Alam mo, tayo din ang gumagawa ng, sinasaktan din natin ang mga sarili natin Talaga. Katulad niyan. Simpleng pagtatapon na lang ng basura. Kapitan Erwin, maraming salamat. Salamat, Chairman. Chairman. Kagawad pa lang. Kagawad pa lang ba? Baka kabahan nyo. Mag-i-election pa naman. Mag-i-election. Okay. Biglang nataranta si Kagawad pa Chairman to At mula dito sa Barangay 94 sa Malbar at Nepomuceno Street sa Tondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa Disaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nila Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos tatalakayin na ng Justice Committee ng Kongreso. PBBM hinikayat ang publiko na maglatag ng suhestyon sa mga isyu ng bansa. Mga lumang polisiya re-repasuhe. DPWH Secretary Vince Dizon na dismaya sa mga nakatenggang proyekto sa Bicol. Tatlong buwang road closure sa bahagi ng North EDSA para sa MRT-7 project simula na. 3 pang bangkay na recover sa lumubog na barko sa Basilan, bilang ng mga nasawi umakyat na sa 40. At higit 5,000 katao apektado ng matinding baha sa Negros Occidental, isa patay.
Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Samantala. Balikan natin ang follow-up update doon sa policewoman napatay kasama ang kanyang anak. RH5 Val Gonzales. Come in, Val! Jerry at Anthony sa investigasyon ng Quezon City Police District ay lumalabas na maraming naghahabol na umano'y na biktima ng car agent na si Tia Katrina Panganiban. Ito, Jerry at Anthony, ay dahil sa kaso ng pagkakautang sa kanyang mga na-scam. Ayon sa source ng DCRA Group, isa doon sa kanyang biktima ay isang bagitong police QCPD na nagoyo ng 300,000 piso dahil sa bogus na pagbibenta nito ng sasakyan. Ang kaso nito, Jared Anthony, ay walang pinag-iba sa nakikitang anggulo ng QCPD sa posibleng motibo sa krimen. Ito dahil wala naman talagang sasakyan na maibibigay ang car agent na si Tia Katrina Panganiban sa kanyang ninang na policewoman na dahilan ng kanilang pagpatay kay Police Senior Master Sergeant Diane Marie Gabres Molinido at kanyang anak na si John Ismael. Lumalabas din sa investigasyon ng QCPD na buwan pa lamang ng Disyembre noong nakalipas na taon ay nagbigay na ng paunang bayad na 400,000 pesos ang biktimang policewoman sa kanyang inaanak sa kasal na si Tia. Karagdagan na lamang sana na bayad ang pinagbentahan sa kanyang sasakyan o yung pagbebentahan o pinagbentahan sa kanyang ibinebentang sasakyan. Napag-alaman din ng QCPD na nagtalo ng gabing mangyari ang pagpatay sa dalawa dahil ang gusto ng Mr. ni Pia na si ex-policeman Christian Suarez Panganiban na wag nang idamay na patayin pa ang bata. Gusto daw ng dating pulis na iligaw na lamang ang bata pero bagay na ayaw ng babae kundi ang gusto nito ay idamay na ring patayin ang 8 taong gulang na bata. Grabe. Sa pagtatapon, Jerry at Anthony, sa pagtatapon dun sa mag-ina ay isinama pa ng mag-asawang Panganiban ang 3 nilang paslit na anak mula sa kanilang bahay hanggang sa una ay sa Tarlac kung saan itinapon ng bata at bumalik ng southern part ng Central Luzon patungo ng Pulilan, Bulacan kung saan naman itinapon ang policewoman. Nauna pala ang bata. Ano? Yes, Anthony at Jerry. Naunang itinapon yung bata bago yung nanay. Oo, naunang itinapon yung bata at nung maitapon sa Victoria sa lalawigan ng Tarlac ay bumalik sila pa south. At doon na sila pumunta sa Pulilan, Bulacan at itinapon naman yung policewoman. Matanong ko lang Val, paano yung policewoman, yung nanay binaril doon sa loob. Yung bata, anong ginamit doon na para ng pagpatay doon sa bata? Ang pagkakakwento, Jared Anthony, ng source ng DCRH News, ay habang natutulog yung bata, dinaganan sa kanyang dibdib at tinatakan ng supot dun sa kanyang ulo at hanggang sa masuffocate yung bata. Grabe itong pangyayari na yun. Tapos ang sinasabi mo, may bit-bit pang mga paslit itong mag-asawa. Yung 3 nilang anak na mga minor de edad din, 3 anak nitong mag-asawang Panganiban at pinagpatong yung mag-ina. Una ay yung nanay, yung policewoman, itinatong yung labi ng bata, yung 8 taong gulang. At doon sa ibabaw ay nilagyan din ng mga trash bag, yung itim na trash bag na may kargang mga laruan. At kaya sinama yung bata para kapag ka daw nangyari o may mga checkpoint o ma-intercept man sila at magtanong, ay may pakikitang bata at makikita yung mga laruan at yung mga labi. Ilan taon yung 3 paslet? Ilan taon yung 3 paslet, Val? Yung mga anak?
Hindi binabanggit pero puro mga minor de edad. Maliliit pa. Minor de edad daw yung mga nung tatlong anak nung mag-asawang pangaliban. Detalyado na yan. Anthony. Yung binabanggit mo, yan, detalyado na yan sa pagbabiyahe ng mga victim. Ano yan? May sa kanila na mismo galing yan? Doon sa mag-asawa? Yung mga impormasyon na yan? Yan ay laman ng investigasyon ng QCPD at sa aking pakiwari, Garrett Anthony, kabilang din ito doon sa extrajudicial confession statement nung dalawa. Ang lumalabas na mastermind na ngayon, kung titingnan yung investigasyon ng QCPD Garrett Anthony, ay yung babae. Yung babae. At habang nagsasagawa ng investigasyon, lumalabas din sa ayon sa aking source, ang binabanggit daw mismo dahil nung unay denial pa yung babae, ang binabanggit ng lalaki, yung dating pulis sa kanyang asawa, eto na ang gusto mong mangyari sa ating buhay. Yan yung usapan ng dalawa. Kaya doon sa kahapon, doon sa paglalabas naman ng statement nung isa doon sa kanilang kasamahan, yung driver, Baldimoro, yung driver, si Will Baldimoro Jr., ang kanyang binabanggit, pinalakasan yung speaker doon sa loob ng bahay at nakarinig siya ng putok ng baril habang malakas yung tugtog. Ibig sabihin, nandun siya sa labas nung barilin yung policewoman dahil nandun siya sa labas at pagpasok daw niya ay nakita niyang nakapababa ng nakayuko yung policewoman at doon daw nagkaroon na ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng mag-asawang pangaliban Garrett Anthony. At nung ipaturo sa kanya kung sino yung kanyang mga inaakusahan, ang binabanggit, ang ginawa nitong babae, kung may papakita dyan sa ating video. Ito, pinapakita natin. Pia, ang ginawa nitong si Pia Katrina Pangaliban, ay itinuturo din niya itong si Hill Baldimoro D. Sr. na karawang pumatay bati din sa kanyang pagmumestra na itong si Hill Baldimoro D. Jr. daw ang pumatay naman doon sa batang paslit. Kung makikita ninyo doon sa pagmumestra niya na habang siya ay tinuturo naman niya ang nagsasabi. Kung kahit tinatanong ako kay Jerry kanina, hindi ko mawari. Paano ba masisikmura ng isang ama na kung may away man sila mag-asawa, papatay mo, isasama mo patayin pati anak mo. Kaya medyo mahiwaga yun, nahihiwagaan kami dun. So iisang tao lang ang nagtuturo sa kanya, yung pa yung babae. Yan ang lumalabas sa investigasyon na Anthony, na tanging yung babae at noong ipatuturo dito kay Hill Baldimoro D. Jr. kung sino yung kanyang nakitang mastermind at may gawa ng krimen, nag-iba na rin ang sinasabi at muestra itong si Pia Katrina Pangaliban at isa doon sa tinuturo niya na ay yung kanilang kasamahan na siya naman daw ang pumatay doon sa bata. Yan yung lumalabas sa investigasyon ng Quezon City Police District. Noong 16 panang Enero nangyari yung pagpatay at pinatulog pa doon mismo sa bahay nila dahil kampante naman itong mag-ina, lalo na yung policewoman dahil nga sa inaanak niya sa yung car agent at ang kanyang Mr. Pinatulog pa yung bata, pinatulog pa sila hanggang sa patayin na nga yung babae at isunod na patayin yung batang lalaki na ayaw noong una ng ex-policewoman na asawa nitong car agent na isama yung bata at iligaw na lamang daw somewhere sa bahagi ng Taguig o southern part na